Ang kasanayang ito ay nagbibigay daan sa isang illusionist na makagawa ng maraming magkakamukhang kopya. At habang dumarami ang mga kopya, lalo ring lumalakas ang illusionist. Sa mga susunod na minuto, mahihirapan ng husto si Charles. Hindi mo talaga siya maiinggit sa ganitong kondisyon ng laban. Dahil sa kapangyarihang ito, hindi niya magawang umatake ng normal kasama si Alice, at nagdudulot ito ng matinding problema. Tawa lang ng tawa si Alice habang tinutukso ang kalaban niya, paulit-ulit siyang tinatawag na, "Sweetie." Alam niya na hindi sila maaaring atakihin ni Charles. Ang makipaglaban sa ilang baliw na babae ng sabay-sabay ay isang tunay na pagsubok para sa isang gladiator. Magaling namang nagtatanggol si Charles, pero hindi ito sapat para manalo. Dahil para magwagi sa labang ito, kailangan niyang umatake. Sa teorya, madali lang dapat talunin ang mga shadow clone, pero hindi sa antas na kasing baba ng kay Charles. Umaasa ang mga babae na kaya pa ring lumaban ni Charles. Ayaw nilang patayin siya agad, dahil gusto muna nilang namnamin ang proseso. Alam ni Charles na kailangan niyang makuha ang Ring of Wisdom kay Alice, pero hindi pa niya alam kung paano. Masyado na tayong natutok kay Charles at Alice, at nakalimutan na nating panoorin si Steven na nakikipaglaban sa iba pang miyembro ng Adventurers team. Hindi gaanong kumpiyansa sina Christopher at ang mga babae. Ramdam nila na mas mahina sila kumpara sa kalaban nila. Pero malinaw na naiintindihan ng doktor na kahit out na si Richard, may lamang pa rin sila, at dapat nila itong samantalahin. Kapag sinubukan ni Steven na umatake sa isa sa kanila, agad namang babawi ang dalawa pa. Alam ito ni Steven kaya maingat siyang lumalaban. At kung magagamit nila ng tama ang bilang nila, matatalo nila ang kalbong ito. Nagbigay ng senadorya si Christopher sa mga babae, at inutusan silang kumilos agad. Agad nilang inactivate ang kasanayang Ball of Darkness at umatake ng Pycot. Pero sanay ang phantasm na ito at alam kung paano rumspun, kaya agad nitong ginamit ang kasanayang Fire Dragon Click. Hindi inasahan ni Christopher na makakakita siya ng ganoong kalakas na aura at enerhiya. Doon niya napagtanto na mabigat ang kalaban nila, ang paglabas ng Fire Dragon ay hindi biro. Kapag nakaharap mo ang halimaw na ito, abo ka na lang ang matitira. Nagsimula ng magdasal ang mga babae, pero buti na lang at nakatakbo si Christopher papunta sa kanila at na-activate ang depensa. Ngayon lang natin nakita ang mga babaeng mandirigman na ganoon Katikot. Ang Fire Dragon Call ay parang tunay na impyerno. Galit na galit si Lila, kahit hindi pa niya kailanman nakita ang ganitong klase ng teknik sa pakikipaglaban, gusto niyang makabawi. Pati si Christopher, hindi rin maintindihan kung anong mahiwagang lakas ang iyon. At kung hindi siya nakadepensa sa tamang oras, wala na sana silang lahat. Umaasa si Steven na mabili pa niya ng oras para hintayin si Alice at sirain ang natitirang miyembro ng team. Pero patuloy pa ring umaarte na parang bata si Alice at pinapatagal pa ang hindi na kailangang laban. Doon napagtanto ni Steven na sawa na siyang makipaglaro. Aktibado niya ang kasanayang Path of the Blood Guardian at iniutos sa lahat ng kanyang kalaban na sumuko na lang agad, o humarap sa kamatayan ng may dignidad. Hindi pa kailanman nakakita si Lila ng ganitong klase ng teknik sa pakikipaglaban. At sa tingin niya, mukha ng isang halimaw si Steven mula sa rift. Ang Path of the Blood Guard ay isang kasanayan na bukas para sa lahat ng melee classes, na ginagawang napakalakas ng isang adventurer. Lahat ng mana sa katawan ng mandirigma ay napupunta sa pagpapalakas ng kanyang mga kalamnan. Kaya mas malakas siya, pati na rin ang kanyang mga atake. Kumpara sa isang ordinaryong tao, kahit gaano, pakarami ang hamarang sa kanya. Walang makakapigil kay Steven. Alam ng halimaw na ito, na mabilis ding nauubos ang mana dahil sa skill na ito. Pero kumpiyansa siyang mauubos niya ang lahat ng kalaban. Bago siya maubusan ng lakas, kitang-kita sa mukha ng mga babae ang takot. Kahit napilit silang pinuprotektahan ni Christopher. Pero alam din ni Christopher sa sarili niya, napapalapit na ang kamatayan. Nagsimula ng gumalaw ng mas mabilis ang kalaban. Kaya nagpa siya si Christopher na gamitin ang depensa, para pansamantalang mailigtas sila. Mukhang kahit ang depensa ni Christopher ay hindi sapat para protektahan ang buong adventuring team. Pagkatapos ma-activate ang napakalakas na skill na ito, nag-ipon ng lakas ng loob si Lila para umatake. Sinabi pa niyang, "Ipapakain ko sa makong na to ang sahig."
Isang matapang na pahayag. Nagsimula siyang umatake na may buong kumpiyansa, na kaya niyang patumbahin ang kalbong phantasm. Pero laking gulat niya sa naging resulta. Tumama siya ng isang malakas na suntok sa braso ng kalaban. Pero pakiramdam niya ay nakabangga siya ng truck. Ngayon naman, siya na ang kailangang dumpensa. May pagkakataon sana siyang manalo. Pero hindi niya iyon nagamit. Hindi niya nagawang ipagtanggol ang sarili ng maayos. At malubha siyang nasugatan. Kaunting oras na lang, at susunod na siya kay Richard. Si Christopher nasugatan din. Hindi maintindihan kung anong klaseng kapangyarihan ang kinakaharap nila. Hindi man lang tinalaban ng kanyang mahika o ng karit ni Lila. Ngayon, hindi na nga sigurado kung tao pa ba talaga si Steven. Baka siya na talaga ang tunay na boss ng Rift. Sa Library of Secrets, si Charles naman ay nakikipaglaban kay Alice, ang baliw na babae, sa isang one-on-one. Pero ayon kay Steven, mas malakas si Alice kaysa kay Charles. Kaya naman napakamasama ng lagay ni Charles. Walang tigil sa kakatawa ang baliw na babae. At paulit-ulit na tinutukso si Charles. Hinihikayat siyang ipakita ang tunay na takot ng kamatayan. Nang makita ni Steven na ginamit na ni Alice ang shadow clones, naisip niya agad na malapit nang mamatay si Charles. Tahimik na pinapanood ng mga babae ang laban ng kanilang leader laban sa baliw. Labis ang kanilang pag-aalala. Si Mila, na palaging naniniwala kay Charles, ngayon ay nahihirapan na ring maghanap ng kahit kapirasong pag-asa sa puso niya. Napagtanto niya na kailangan nilang magsama-sama at tulungan si Charles. Kung hindi, mamamatay siya. Bigla niyang naalala ang dati niyang team, kung saan palagi siyang ginagamit ni Linda bilang pain para makagulo sa kalaban. Pero ngayon, ibang-iba na ang sitwasyon. Pinatunayan ni Charles sa kanya, na kaya niyang maging kapantay niya. At kaya pa niyang higit pa. Kailangan ba niyang bumalik sa pagiging pain? Matapos ang lahat ng pinagdaanan niya. Kung gagawin niya iyon, hindi na niya kayang harapin si Charles. Kaya nagpasya siyang kausapin sina Lila at Christopher. Pinakiusapan niya silang makinig ng mabuti. At tiniyak niya sa kanila na hindi pa sila talo. Isang maikling aral sa motibasyon mula kay Mila. 3 sila, ibig sabihin, siguradong kaya nilang talunin ang isang kalaban. At sapat na yun para matulungan si Charles. Tiningnan sila ni Steven na parang mga walang alam, at ang muling pagharap sa kanya ay parang senyales na may saltik sila sa utak. Siguro hindi naramdaman ng mga batang adventurer kung gaano kalayo ang agwat nila sa lakas, kaya nagpasya pa rin silang suungin ang malinaw na kapahamakan. Pero sina Christopher, Mila, at Lila, hindi sila mukhang basta-basta, mukha silang matitibay na may tiwala sa sarili. Kahit padahadaw sila dahil sa gamit ng kalaban na nagpapalakas ng katawan nila, wala na silang ibang choice kundi lumaban. Pero ngayon, kailangan muna nilang pag-isipan paano makakalapit kay Steven, at mahirap yun kasi halos ubos na ang mana nila pagkatapos ng laban sa boss. Sa ganitong sitwasyon, si Mila palagi niyang iniisip, ano kaya ang gagawin ni Charles kung siya ang nasa pwesto ko? Alam niya, bawal ang patagalan ng laban, dahil kahit sandali lang, pwede na silang matalo dahil sa lamang sa level at mana. Kaya kung lalaban sila, dapat isang malinis na atake lang, isang tama, tapos. Pero paano mo nga ba tatalunan ang isang halimaw na ganito kalakas? Na-realize ni Mila, baka hindi nila kayang basagin ang pader, pero baka kaya nila itong pahinin. Ayaw ni Steven ng matagalang hintayan, kaya siya na mismo ang unang umatake. Wala na silang oras para magplano-plano pa. Kahit sa normal niyang anyo, mukha na siyang halimaw, tapos ngayon, dahil sa skills niya, parang naging totoong titan na siya. Hiningi ni Mila ang tiwala ng mga kasama niya. Kahit na alam niyang baka nabagok siya ng malakas kanina sa laban, pinilit pa rin niyang ipaglaban ang plano niya. Sinabi niya kay Lila na atakihin ang kanang bahagi ng katawan niya. Oo, hindi gumana dati, pero baka ngayon, iba ang kalalabasan. Hiniling din niya kay Christopher na gamitan si Lila ng isang magic na parang Blood Guardian. Hindi na nagdalawang isip si Christopher, sumagot agad na kaya niya yun, at handa siyang sumugal. Medyo kinakabahan si Lila, hindi niya gusto ang planong to. Pero sabi ni Christopher, kailangan niyang magtiwala sa mga kasama niya, kung hindi, walang pag-asa. Medyo inayos nila ang plano. Si Christopher ang magpapalakas sa magic ni Lila, habang si Lila ang manggugulo sa kalaban.
Pagkatapos may handa lahat, agad na inactivate ni Mila ang kapangyarihan ng Shadow Chains, mas malakas kaysa sa bola ng kadiliman. Medyo napataas kilay si Steven sa nakita, hindi niya inaasahan ang teknik na yun, pero syempre, hindi siya natakot. Alam niya, nakakainis nga ang Shadow Chains, nakakasakal sa lakas ng kalaban. Inamin ni Steven, para sa mga mahihina, ayos na itong klase ng plano. Pero hindi pa rin sapat para patumbahin ang isang halimaw na katulad niya. Naramdaman ni Lila na hindi talaga nila kayang pigilan ang halimaw na ito. Pero wala na, swertehan na lang talaga. Kaya inactivate niya ang Lunar Incision at sumugod sa laban. Pero si Steven, wala pa rin takot. Isang galaw lang ng kamay, naaga niya agad ang sandata ni Lila. Ngayon, mapipilitan siyang lumaban ng walang dala. Sumigaw si Lila sa mga kasama niya, galit na galit, kasi dahil daw sa plano nila kaya siya nawala ng sandata. Samantala, si Christopher, walang sayang na segundo, naghanda para sa sarili niyang pag-atake. Ginamit niya ang kalasag para umatake habang dumidiretso kay Steven. Inactivate niya ang kanyang signature technique at sumugod, parang nagsasabing, hindi mo to malilimutan. Umiling lang si Steven, sabi niya. Mga bata lang ang naniniwalang gaganay ang kalokohan niyo. Sa ngayon, hindi pa niya napapansin ang nangyayari sa likod niya. Pero biglang hinatak ng Shadow Chains ang sandata ni Lila. Pagkalipas ng ilang segundo, doon lang napansin ni Steven na malapit na sa kanya ang panganib. Nakadepensa pa siya, pero yun na ang perpektong tiyempo. Sa mismong sandaling yun, sumugod si Christopher at inatake siya. At sa wakas, nagmukha ng maayos at pinagplanuhang plano ang lahat. Naramdaman ni Steven ang tunay na sakit. At may mga patak ng dugo na lumitaw sa kanyang mga kamay. Sarili niyang dugo, pero hindi pa tapos ang laban. Kahit sugatan na siya, nagawa pa rin niyang salagin ang pag-atake ng kalasag ni Christopher. Pero si Mila, nakaabang na. Sa mga nagdaang linggo, mas lalo siyang naging kumpiyansa sa sarili niyang kakayahan. At ngayon, masasabi mong isa na siyang tunay na banta. Tumakbo ang dalaga habang malakas ang sigaw. Parang nanood pa yata ng Rambo 4 bago sumabak dito para dagdagan ang motibasyon. Gamit ang bago niyang atake, nagawa niyang agawan ng sandata si Steven. At ngayon, siguradong mas magiging interesante pa ang labang ito. Si Christopher at Mila ay parehong kitang-kita ang kumpiyansa. Nararamdaman nila na ang kalaban nila ay tao rin, may kahinaan din. Si Mila naisip niya agad. Hindi na makakagamit ng mga abilidad si Steven kung wala siyang sandata. At ngayon, hindi na rin siya basta-basta makakaatake. Ang maliit at tila marupok na si Mila. Nakaisip ng plano mula umpisa hanggang dulo. At mas determinado pa siya kaysa sa karamihan. Sa wakas, lumabas na ang bunga ng lahat ng natutunan niya. Mula sa pakikipaglaban kasama si Charles. Alam ni Mila na hindi nila kayang talunin si Steven ng diretsyo. Pero kaya nilang tanggalan siya ng armas. Ngayon, walang nakakaalam kung paano lalaban ang kalbong multo na ito. Malamang hindi na siya kasing kampante gaya ng dati. Ginamit ni Mila ang mga kakayahan niya para pigilan si Steven. At ginamit din ang iba pa para iligaw ang atensyon nito. Doon na-realize ni Steven na kasalanan niya lahat ng nangyayari. Lalong-lalo na dahil minamaliit niya ang mga kalaban niya. Nang aasar na si Lila ngayon. Sabi niya, ayan, yung kalbong pipino na wala na ng laruan, paano na yan, hindi na marunong lumaban. Siguro, hindi na dapat siya tinukso ng ganun. Dapat sinamantala na ang pagkakataon para tapusin na siya. Galit na galit si Steven. Hinampas niya ng sobrang lakas ang sahig. Kung ako siguro ang gumawa nun, basag na braso ko. Pulang-pula ang mga mata niya sa galit. Tinitigan niya ang mga kalaban at pasiga na nagtanong. Akala niyo ba hindi ko kayo kayang patayin gamit lang ang mga kamay ko? Hindi na sumagot sina Christopher at ang grupo. Alam nilang hindi pa tapos ang laban. At ang pinakamahirap na parte ay paparating pa lang. Samantala, si Charles naman. Patuloy ang matinding laban niya laban sa isang baliw na babae. Sa ngayon, ramdam na ang pagbagal ni Charles. Siyempre, dahil sa pagod. Mahirap naman talaga lumaban ng sabay-sabay sa maraming babae. Napansin ni Alice na todo tipid ng mana si Charles. Pero sa ganitong bilis, hindi niya kailanman matatalo si Alice. Sabi ng babae, kung hindi mo ako kayang patawanin, papatayin kita, at dito na magtatapos ang kwento mo.
Alam ng lahat, ang kahinaan ng isang illusionist ay mabilis maubusan ng enerhiya. Kaya hindi rin pabor kay Alice na patagilan pa ang laban. Si Charles, may dalawang opsyon. Hanapin niya ang tunay na katawan sa mga kopya para maglaho lahat sila. O unti-unti niyang tatapusin bawat kopya. Pero kung isa-isa niyang tatapusin ang mga clone, mauubos agad ang lakas niya. At siguradong kamatayan ang kahahantungan niya. Hindi madaling solusyon ito, at mukhang matatagalan pa siya bago makaisip ng paraan. Pero sa ngayon, balik muna tayo kay Mila, na nag-a-activate ng kanyang Ball of Darkness. Hindi gaanong natakot si Steven sa lahat ng mga trick na parang laruan ng bata. Sanay na siya sa mga laban, lalo na laban sa mga mataas na ranggo ng adventurers. Mukhang hindi talaga uurong ang lalaking ito, kahit na nawalan na siya ng armas. Tunay ngang kakaiba siya, sapat ang kanyang karanasan at lakas para makapagtanggol. At makapag-atake pa rin kahit walang kahit anong sandata. Sinubukan ng lahat ng miyembro ng adventurers team na pabagsakin siya. At handa silang gawin ang lahat para magtagumpay. Pero itong kalbong sinungaling, napakadaling umiwas at depensahan ang sarili sa lahat ng kanilang pag-atake. Parang hindi siya mapatay. Wala ni isa ang nakakaintindi kung paano niya nagagawang labanan ang tatlong kalaban ng sabay-sabay kahit walang armas. Pero, gaya ng inaasahan, hindi niya kayang gamitin ng buo ang kanyang kakayahan kung wala siyang sandata. Kahit hindi pabor sa kanya ang sitwasyon, sa kilos niya, parang hindi man lang siya iniisip na umatras. Habang naglalaban, pinag-aralan din ni Steven ang mga kalaban niya. Inamin niya sa sarili na sa simula pa lang, minamaliit niya ang mga ito. At ngayon, alam niyang hindi pala sila ganun kaina. Napansin din niya na si Charles ang pinakamalakas sa kanila. Lalo na't si Alice ang siyang lumalaban dito ng matagal. Alam ni Steven na hindi niya matutulungan si Alice ngayon. At hindi rin siya papayagang makalapit kay Charles. Pero kailangan niyang tuparin ang kanyang misyon. Kahit pa ikamete niya ito. Bilang isang adventurer ng Special Forces, tungkulin niyang sundin ang utos. Samantala, sinimulan ni Alice gamitin ang bago niyang mga kakayahan. At inatake niya si Charles gamit ang mga infernal knives. Sa hirap at tagal ng laban, masyado nang marami ang nawala sa vital energy ni Charles. Dahil dito, hindi na siya kasing bilis gaya ng dati. At hindi na rin niya naiwasan ang lahat ng atake sa oras. Alam ni Alice na matigas ang ulo ng kalaban niya. Pero sigurado siyang hindi na ito tatagal pa. Nagpasalamat siya kay Charles sa magandang laban. At sinabi niyang oras na para tapusin ang palabas. Umiikot na ang mga clone ni Alice kay Charles mula sa iba't ibang direksyon. Palapit ng palapit para sa huling atake. Sabi ni Alice, panahon na raw para magpaalam. At hindi niya raw kailanman makakalimutan kung gaano siya natuwa sa laban nila. Lumapit si Alice kay Charles. At naghanda ng itarak ang isang fatal blow sa tagiliran niya. Ito ang kanyang pamatay na estilo, isang saksak ng kutsilyo. Pero kahit sugatan, nagawa pa rin ni Charles na pigilan ang kamay niya. Mukhang sinadya niyang hayaang makalapit si Alice. Para mahuli niya ito, isang matalino pero mapanganib na taktika. Alam ni Charles na para makabigay ng huling atake, kailangan ni Alice na ituon ang buong atensyon niya. Kaya tiyak na siya mismo, at hindi ang mga clone, ang susugod. Kailangan niyang ma-distract at mahuli si Alice sa tamang pagkakataon. At ngayon, mas malaki ang tsansa niyang manalo. Ngumiti si Alice at sinabi sa kanyang matamis na kalaban. Magaling ka, nahuli mo ako, pero may boyfriend na ako. Ayon sa kanya, hindi sapat ang isang simpleng yakap para manalo. Kumuha siya ng isa pang kutsilyo at naghanda ulit para umatake. Bagamat nasugatan niya si Charles, hindi pa rin ito bumibitaw. Magaling na nakapagtanggol si Charles at nakaligtas. Pero nawasak na naman ang distansya nila. At muling nakatakas ang dalaga mula sa kanyang mga kamay. Ngayon, kailangan na naman niyang magsimula ulit. Sinadya niyang magpahuli. Dahil alam niyang kailangan ni Alice ng matinding konsentrasyon. Lalo na't ang klase niya ay labis na nakadepende sa mana. Ito lang ang kaya ni Charles sa sitwasyong ito. Alam niya ng mabuti na hindi siya mananalo. Dahil sa malaking agwat ng kanilang mga antas. Kaya't napilitan siyang sumugal. At dahil sa matapang niyang plano, nakuha niya ang bagay na nararapat lang mapasa kanya. Ang singsing ng karunungan. Sa wakas, nawala rin ang ngiting nakakaasar mula sa mukha ng dalaga.
Sandali lang, nakaramdam tayo ng kaunting kasiyahan. Habang pinagmamasdan ang kanyang kalungkutan. Pero hindi rin ito nagtagal. Makalipas lamang ang ilang segundo, naunawaan ni Alice na naloko siya ni Charles. At napakatuso pa ng pagkakaloko. Talagang hinanap ni Charles ang tunay na katawan ni Alice. Para sa layuning ito, isang mahusay na halimbawa kung paano nakatulong sa kanya. Ang karanasan niya bilang isang magnanakaw. Ang singsing ng karunungan ay isang natatanging kagamitan na makukuha lamang sa pangunahing boss ng Rift Library of Secrets. Ang singsing na ito ay kabilang sa klase B. At kaya nitong patawagin ang dakilang mangkukulam mula sa Library of Secrets. Ang Shadow Clone skill ay talagang kamangha-mangha. Pero tulad ng lahat ng bagay, mayroon din itong kahinaan. Kung sariling klase at kakayahan lang ang aasahan, hindi kailanman mananalo si Charles. Pero ngayon, ibang usapan na. Hindi nakakapagtaka kung bakit buong laban ay nagtipid siya ng kanyang mana. Akala ni Alice na naubos na ang enerhiya ni Charles. Kaya hindi ito gumagamit ng anumang kasanayan. Ngayon, napagtanto niya na nag-iipon lang pala ito ng mana para magamit ang singsing. Kung ganito ang plano ni Charles mula pa sa simula, kailan niya napagtanto na aktibo ang Shadow Clone skill? Mukhang sinadya talaga niya na gamitin ni Alice ang pinakadelikado nitong teknik. Mula sa umpisa pa lang. Isang matalinong plano, pero nanatili pa ring kumpiyansa si Alice. Iniisip na wala namang magagawa ang maliit na singsing laban sa kanya. Ginugol ni Charles ang napakaraming oras sa pag-aaral ng phenomena ng singsing na ito sa kanyang nakaraang buhay. Kung totoo nga ang lahat ng sinasabi tungkol dito, wala na siyang magiging problema sa babaeng ito na parang baliw. Isinuot ni Charles ang singsing ng karunungan at tinawag ang dakilang mangkukulam ng Library of Secrets. Kung lalabas nga ito ngayon at lalaban sa kanyang panig, tiyak na magiging napaka-epic ng laban. May mga kakaibang nangyari sa paligid. Umuugong ang mahika ng singsing ng karunungan. At hindi nagtagal, lumitaw ang mangkukulam ng Library of Secrets. Sa totoo lang, inaasahan kong mas nakakatakot siya. Sa ngayon, mukha pa lang siyang maliit na manika. Pero umaasa tayong sapat na iyon para talunin sina Alice at Steven. Nagsimulang kabahan si Alice. Napagtanto niyang hindi basta-basta ang singsing na ito. Kaya't nagsisimula na siyang makaramdam ng pag-aalala. Ngayon, panahon na para si Charles naman ang ngumiti. Dahil tuluyan nang napunta sa kanya ang kontrol ng laban. Kumpiyansa siya na kayanan niyang talunin ang lahat ng kanyang kalaban. Kahit pamukhang isang duwende lang ang mangkukulam. Maraming bihirang bagay ang matatagpuan sa mga rift. At si Elisa mismo ay nakakita na ng ganitong mga kakaibang bagay. Nang hindi lang isang beses. Hindi naman ganun kabihira ang mga nilalang na pinapatawag ng mga kagamitan. Pero kadalasan ay hindi sila kailangan at nauuwi lang sa pag-aaksaya ng mana. Ngunit kakaiba si Charles. Talagang pinag-ipunan niya ng buong lakas ang paggamit ng singsing na ito. Hindi pa rin malinaw kung ano talaga ang plano niya. At kung ang mangkukulam na ito ba ay makakatulong nga sa kanya. Sinabi ni Alice na nasayang lang ni Charles ang pag-iipon niya ng mana. At umaasa pa siya sa tulong ng manikang ito. Mukhang masyado niyang inakala ang sarili niyang kakayahan. Pinaliwanag ni Charles na para mapawi ang ilusyon ni Alice, kailangan muna niyang makuha ang singsing mula sa kanya. At ngayon, kaya na niyang lumaban gamit ang buong lakas niya. Nagsimulang tumawa ulit si Alice. At sinabing ang ganda naman daw pakinggan nun. Nagustuhan pa raw niya ang ideya. Hinikayat niya si Charles na ipakita kung anong kaya ng munting manikang iyon. Laban sa kanya at sa kanyang mga clone, kailangan ding ipaliwanag na ang munting laruan na ito ay isang mini version ng isang totoong broadcast. Kaya nagagamit nito lahat ng spell na alam ng orihinal na bersyon nito. At napakagaling nun kapalit lang ng mana. Pwedeng gamitin ni Charles lahat ng kakayahan ng manika. Ayon sa gusto niya, at magsisimula siya sa paggamit ng Fire Wave. Isang kapangyarihang nakita na natin dati. Malakas ito, walang duda. Nang makita ni Alice na pinapalakas ni Charles ang isang malakas na spell. Nang inag ang tuhod niya, napagtanto ng dalaga na wala na siyang matatakasan. At ngayon, maaari na siyang maging abo. O kaya ay matinding masunog. Ang magagawa na lang niya ay magdasal. Na, sana'y mabuhay siya matapos tamaan ng fire wave. Gulat na gulat si Alice nang malaman niyang
Hindi siya nawasak o kahit nasaktan ng seryoso. Nang di tradisyonal na mahikang iyon. Pero maya-maya, napansin niyang sapat pala. Ang lakas ng fire wave para tuluyang mawasak ang ilusyon niya. Ang fire wave ay hindi naman ang pinakamalakas na spell. Pero napakalaki ng kinakain nitong mana. Kaya ang paggamit ng mahika ng mga pinatawag na nilalang ay pwedeng humantong sa pagkaubos ng mana. At posibleng ikamite pa. Hindi biro ang paggamit ng mga nilalang na ito. Dahil maraming aspeto ang kailangang tandaan. Para makatipid sa mana, hindi pwedeng basta-basta lang mag-aksaya ng ether. Ang mga clone naman, mahina sa mga mass attacks. Dahil kailangan nila ng sariling magic spells. Para makatakas sa fire wave. Ang problema, ang mga illusionist tulad ni Alice, ay kadalasang walang pangdepensang spell. Marahil ginastos din ni Alice ang malaking parte ng mana niya sa pagpapalabas ng mga clone. Pero ngayon, maghaharap na sila, isang laban ng isa-isa. Naisip ni Alice na baka nga tinawag ni Charles ang manikang iyon. Para lang sirain ang kanyang mga clone. Sa simula, inisip niyang napaka-absurdo ng plano ni Charles. Pero ngayon, nagbago na ang pananaw niya. Nagsimulang kabahan si Alice, at unti-unti, nawawala ang matamis niyang ngiti. Hindi niya mapigilan ang pag-iisip ng isang bagay. Matatalo ba siya ng isang batang mas mababa ang antas kumpara sa kanya? Kailangan niyang aminin. Si Charles ang unang nakarating sa ganitong punto laban sa kanya. Siyempre, figuratively speaking, ang lakas ng tibok ng puso niya. Parang gustong kumawala sa dibdib niya. Wala pang nakasakal sa kanya ng ganito kagaling. Maliban kay Charles ngayon, pero may natitira pa siyang kaunting mana. At alam niya kung paano pa niya mabibigla si Charles. Inilabas ng dalaga ang illusionary kaleidoscope. Isang kakayahang sobra sa ilusyon para sa isang gabi. Tumawa ulit si Alice at sinabi, "Mag-enjoy tayo, parang ito na ang huli nating laban sa mundong ito." Ang illusionary kaleidoscope ay isang kakayahan na pinagsasama ang magic at physical attacks. Siyempre, malaki rin ang kailangan nitong mana. At kahit hindi natatakot si Charles sa mga ilusyon, kailangan pa rin niya ng matinding konsentrasyon para makaiwas sa atakeng ito. Ngayon na, sigurado si Alice na hindi niya tatanggalin ang mata niya kay Charles. At sa pagkakataong ito, hindi na siya pababayaan nitong mabuhay. Alam ni Charles na imposibleng maiwasan ng buo ang atake ni Alice. Pero may isang interesante siyang paraan para makaligtas. May naiisip ang lalaki, pero hindi siya nagmamadaling tumakas o magtago, at tinanggap ang buong lakas ng atake. Agad na nagsimulang magdiwang si Alice. Iniisip na sa wakas ay nakuha na niya si Charles. At sa oras na ito, ang tagumpay ay kanya na. Inilabas niya ang kanyang kutsilyo, at tumakbo para tapusin ang kanyang sugatang biktima. Ngunit sa huling sandali, nakita niyang nawawala na si Charles. Hindi niya maintindihan kung saan siya nawala, at nagsimula siyang kabahan, kahit na ang kanyang matamis na kalaban ay nasa tabi niya. Na-activate ang gravity reduction, isang teknik na pamilyar na sa atin. Mula sa mahusay na adventurer na ito, hindi pa niya agad napansin na may nangyayaring kakaiba sa itaas ng kanyang ulo, ngunit ang problema ay huli na. Na-activate na ni Charles ang pinakamalakas niyang sandata, ang Fall of the Comet. Naitama ni Alice ang kanyang kutsilyo, at nakapagtanggol laban sa atakeng iyon. Pero sobrang hirap na para sa kanya. Paulit-ulit niyang iniisip sa kanyang utak, na ang isang lalaking katulad ni Charles, ay hindi siya matatalo, pero mga salita lang ang mga iyon. Hindi kinaya ng matalim niyang kutsilyo ang strain, at binali ni Charles ito sa 2 piraso. Ipinakita ang tunay niyang lakas. Ngayon, ang ideya na ang isang batang lalaki, na mas mahina kaysa sa kanya ay pwedeng manalo, hindi na mukhang ganoon kahirap paniwalaan. Bagsak si Alice sa sahig dahil sa matinding sakit. Wala pang ibang nakatalo sa kanya ng ganito kabigat. Lumapit si Charles sa kanya, at sinabi na tapos na ang kanilang laban. At pinaalala pa sa kanya na hindi lang siya ang hindi nagpakita ng buong lakas hanggang dulo. Samantala, ang matinding laban sa pagitan ni Steven at 3 batang adventurer ay patuloy. Katabi nila, patuloy si Lila sa pag-atake sa kalbong lalaki. At sinusubukang saktan siya sa anumang paraan. Pero kahit gaano pa karaming beses siyang sumugod, wala lang sa kanya si Steven at patuloy siyang umaabante. Si Christopher ay alam ding hindi nila magagampanan ng anuman sa lalaki.
Hindi ganoon ka-simple ang lahat. Ang skill na Bloodguard's Path ay nagpapalakas sa nagdadala nito laban sa mga atake ng kalaban. At pinapalakas din ang kanilang lakas pisikal. Mukhang labis na sakit na ang nararamdaman ng lalaki. At nasa bingit na ng pagbagsak. Pero hindi siya tumitigil sa paggamit ng lakas. Tinawag ni Christopher si Lila para huwag magpanik. Kailangan nilang manatili sa kanilang plano. Hanggang maubos si Steven. Iniisip din ni Steven na kontrolado pa niya ang lahat. Kailangan na lang niyang maghintay ng kaunti pa. Dahil ang plano niya ay simple lang, hintayin na matalo ni Alice si Charles. At pagkatapos ay sabay nilang wawasakin ang iba at tapusin ang misyon. Biglang narinig ng lahat sa paligid ang malalakas na pagsabog. Mula sa lugar ng laban nina Charles at Alice. At napansin nilang may seryosong nangyari. Nang hamupa ang apoy, nakita nilang si Charles. Ay hindi inaasahang natalo ang mahina at may sakit na babae. Si Mila ang pinaka-excited sa lahat. Sa loob-loob niya, palagi niyang pinaniniwalaan na si Charles ay kayang talunin ang sinuman. Hindi makapaniwala si Steven. Tila imposibleng mangyari iyon sa kanya. Hindi pwedeng matalo ni Alice ang lalaking ito. Kung babalikan natin ang 4 na taon, ang Chimera Clique ay isang grupo ng mga outcast na komunidad, na wala ng ibang alam gawin kundi maglaban hanggang mamatay. 4 na taon na ang nakalipas nang sumali si Steven sa pangkat ng mga Chosen Ones. Noong araw na iyon, nakilala niya siya, ang isang mandirigmang babae na hindi matatalo ng sinuman. At ngayon gusto mong sabihin sa kanya, na natalo ang babaeng ito ng isang adventurer, na mas mababa ang level kaysa sa kanya. Parang imposibleng paniwalaan, pero totoo at nang lumapit si Charles kay Alice. Sinabi niyang masyado siyang delikado. Hinugot ng lalaki ang matalim niyang espada. At sinabi, na hindi na niya nais makita siya pa muli sa hinaharap. Nagalit si Steven nang makita ito. At kung hindi niya matatalo ang mga kalaban, dapat ay gawin niya ang lahat ng makakaya niya. Napansin ni Christopher ang plano ni Steven. At nagsimula siyang sumigaw na naghahanda siyang umatake. Inisip niya na sila, kasama ang mga babae, ang magiging target ng kalbong monster na ito. Pero tumakbo si Steven at dumaan sa kanila. Hindi na sila ang kanyang pangunahing target, kundi ang naglakas loob na insultuhan ang kanyang girlfriend. Si Charles ay malapit ng patagilid ang babae, at ipadala siya sa impyerno, pero sa huling sandali, tinakpan siya ni Steven gamit ang sariling katawan. Mahihirapan manghulaan ito, parang wala sa pakialam ang mga miyembro ng Chimera Clique sa buhay ng bawat isa. Ngunit ngayon lang napagtanto ni Christopher na mali siya, at hindi tumakbo si Steven para umatake sa kanila, kundi para protektahan si Alice. Nagsimula si Steven na hampasin ang batang lalaki gamit ang malalakas na suntok. Para mapa-atras siya, at pilitin siyang lumayo kay Alice. Pagkatapos, nilapitan niya si Alice. At niyakap siya tulad ng isang tunay na kuya, habang ang babae ay nanatiling walang malay. Galit na lumapit si Charles kay Steven. At tinanong kung magre-retreat ba siya. Sinabi ni Steven na gagawin lang niya ito isang beses. Pero naaalala niya silang lahat. At ang susunod na pagkikita nila ay magiging huling araw ng buhay para sa mga adventurer. Nalaman ni Charles na ang dalawang salbahan na ito ay pinadala ng isang tao para gawin ito. At tinanong kung sino ang taong iyon. Hindi sisigot si Steven. Pina-shoulder niya si Alice at sinabi, nauuwi na sila. Agad na nag-activate ang magic ng illusionist na tinatawag na Mirage. At huling nagpaalam kay Charles. Sinabi niyang sobrang saya siya na nakasama siya. At nagpapasalamat siya sa magandang laban. Talaga namang sakit ng ulo ang babae na iyon. Sa tulong ng magic ng illusionist, nakaligtas silang mabilis at nakapag-escape ng buo. Sa totoo lang, si Charles ay naubos din ng lakas. At hindi na kayang magpatuloy sa laban. Swerte na lang at nagtakbuhan na ang kanyang mga kalaban. Pagkabagsak na siya sa tuhod dahil sa pagod. Agad na lumapit si Amelia kay Charles at humingi ng paumanhin. Si Christopher ay aminadong hindi niya inasahan ang ganitong klaseng kilos mula kay Steven. At kaya hindi siya nakapag-activate ng protection para kay Charles. Inisip ng mga miyembro ng koponan na si Charles ang nakakalaban ng pinakamalakas na kalaban. Pero habang naglalaban, patuloy siyang nag-iisip kung paano ito matatapos agad. At matutulungan ang iba. Ipinakita ng kanilang koponan ang lahat ng kaya nilang gawin.
At kung wala ang kanilang mga kasamahan, hindi talaga mananalo si Charles. Ngayon, ang mayor's office ay lilito mula sa mga anino. Dahil natalo nila ang labang ito. At ang insidenteng ito ay makakaapekto ng malaki sa kanilang reputasyon. 10 taon mula ngayon, hindi rin nila magagampanan ang pagiging pinakamakapangyarihang shadow team na tulad ng nangyari sa nakaraang timeline. Sa pagkakataong ito, walang nasaktan. At nakamit ni Charles ang kanyang layunin. Pero magiging ligtas ba sila sa hinaharap? Ngayon ay nakatutok na buong buo si Charles sa Wisdom Ring. Dahil ito ang susi para matuklasan ang pinagmulan ng mga faults. Mahalaga ang paksang ito, na pinatunayan ng dumating ang camera's call. Ngunit ngayon, ang lahat ay nasa lugar na. Sa nakaraang timeline, nawala ang item na ito. Bagamat ito ay nasa pag-aari ng presidente ng Special Unit. Pati na rin noong huling pagkakataon. Hindi nakapasok ang CAMARES sa fault. Siguro sa pagkakataong ito, ang utos na ito ay personal na ibinigay ng presidente ng Special Unit. At ngayon, panahon na ng dessert. At nakita ni Charles at ng kanyang koponan. Ang isang tao na bumangon mula sa kamatayan. Oo, si Richard. Buhay pa ang lalaking ito, at sinabi niyang panahon na para tumakas. At humiling na siya'y ilabas mula doon. Pinakamainit sa lahat ng reaksyon ni Lila, na tinawag siyang mayabang na salbaha, na may lakas ng loob magbukas ng bibig. Kung gusto niyang umalis doon, personal niyang dadalhin si Richard sa impyerno. At pagkatapos, lahat ay babalik sa dati. Pinayuhan ni Christopher ang babae na hindi na kayang tumayo ni Richard. Ibibigay nila siya sa Special Forces, bilang isang tunay na magnanakaw. Samantala, patuloy na ni-recall ni Elisa ang magandang laban na sinalihan niya. Bagamat aminado siyang halos mamatay siya, tinanong din ng babae si Steven kung sigurado siyang tama ang tumakas, dahil kayang-kaya pa naman niyang patumbahin ang mga kalaban. Sumagot si Steven na ito ay isang risk, at baka mamatay si Alice, kahit na natalo sila ngayon. Pero darating ang panahon ng paghihiganti. Sa susunod, hihingi sila ng tulong sa isang adventurer mula sa nakaraan, na may ranggong A. Sinabi ni Alice, na ayaw niyang mapatay siya ng nakakatakot na taong ito ang kanyang sweet Charles. Maraming salamat mga kazen. Abangan ang susunod na kabanata. Please like at i-share sa mga friends mo at ayain silang mag-subscribe kung nagustuhan mo ang ating kwento ngayon. Maraming salamat po.